English eh. English yan. Tapos, natrabaho ko pa nun sa office. Tapos makikipag-communicate ka sa ibang company. Yung breakdown ng script ko, gagawa talaga ako. Tipong, hi, my name is James. Ganun. Nahihirapan talaga ako kasi hindi ako sanay na makipag-communicate ng gano'n, yung formal. Nakakailang, no? Ha? Oo, nakakailang. Kahit sanay ka mag-English, ano? Pero, ang nakakatawa sa pagiging OFW or yung first time na mag-work sa abroad, yung structure ba ng trabaho? Kung ano yung trabaho mo, yun lang. Tsaka, walang nakikialam sa'yo. Kung diskarte mo. Basta tama yung gagawin mo. Basta on time din yung report mo. Anong posisyon mo? Insurance coordinator. Okay, so inquiry na lang ano? Mga inquiry, tapos mga process ng mga insurance. Ano yun? So, ano na, close na yun? Parang napaprocess mo na lang. Hindi. Bali, ito kasi yan, yung di ba dito, insurance ng pasyente yung bawat services, diba? I mean, sa pasyente. Sa pasyente. So, kami nag-a-apply ng insurance nila para ma-approve, ma-covered yung claim. Okay. Claim processing. Claim processing lang. Nakala ko yung nagbebenta ng mga insurance and then, yun lang, healthcare. Ikaw ba? Ako, ay sa inyo yung unang work na talaga, ng official. Una. Kasi, yung una ko, ano ba yun? Pasok naman sa, sa field ko. Sa advertising ako, graphic design, di ba? So, napunta ako sa, media agency. Yung mga, magazines, dyaryo, iba-iba. So, nag-edit ako ng mga advertisements para i-release dun sa mga dyaryo. Ang hindi lang maganda na nangyari sa akin. Hindi na. Ano ka? Hindi, pinahisin mo. Ang masakit dun, may nakita akong aplikante dun sa loob ng tumulo. Yung aplikante dun sa isang yung interview Eh di ako curious ako eh. Pasok ako na, kunwari may kukunin ako. Kabayan. Brad. Anong sadya mo? Sabi niya, applicant ako. Sabi niya, talaga? Para saan? Graphic design. Kinausap ko kagad yung parang immediate superior ko. Sabi ko, ba't nag-hire kayo ng bago? Sabi niya, hindi namin na sabi sa'yo agad. Iyan daw ako, papalitan mo. Sabi ko, kaya mo. Sabi ko, uwi ako, paano yan? Tapos, sabi nila, wala tayong magagawa. Yun yung decision. Tapos boy, pakausapin ko yung may-ari. Hindi mapigilan eh. Pumasok ako dun sa... papasok dapat ako dun sa yung... Pasok. Oo, kasi gusto ko umuwi. Kasi si Pato uuwi. Sa bakasyon? Oo. Nakilala na ba tayo nun? Oo. Magkakalala na tayo. Girlfriend ko pa si Pat na. Tapos, uuwi kami dapat, di ba? Sabay tayong uuwi, ganyan. Papasok ako dun sa yung ng boss ko, yung office ng boss ko. Paggamit ko yung katawan ko sa akin. Sinasabi ko na nga ba. Boss, paglipunan mo. Nakalabas na nga yung kalahati. Boy, papasok pa lang ako, sinaraduhan ako. Hindi ka na pinapasok? Oo. Ayaw na akong kausapin. Pero ang ginawa nila, kinompensate nila. Kasi pag hindi ka pala sinabihan ng ganun, kailangan i-compensate. Pwede mo pala sila reklamo ko. Saan hindi pala naka-record? Hindi, pero di ba, dapat sasabihan mo parang amount. Hindi pa 60 days ka, ang tawag? Wala pang rules nung panahon natin eh. Konti pa lang yun. Ayun, nung binigyan nila yata ako parang extra 1 month. Not bad na rin. Tapos, natanggap na ako dun sa... Pero daling manap dito. Nung mga panahon Uy, nasa Pilipinas pa ako, meron na ako mga dati, pero ngayon medyo Ngayon nga lang. Tsaka siguro depende sa posisyon. Hindi, madaming trabaho, mababa. Madami din kasing talents ngayon na kayang labanan yung skills. Pero ngayon, alam mo kung nakakatakot. Anyway, mamaya na lang. Ikaw, ano yung malagim na na experience? Ikaw kulay Hellboy na naman to. Ano yung malagim na experience mo nung first day mo sa Dubai? Sa bagong sa company? Kasi ilang months ka na nga ulit? Hindi, ka-third month ko ngayon. Ka-third month, ano yung malagim? Hindi, pero hindi. Siguro sa grupo na to, ako pinakaswerte. Oo naman. Hindi, actually sa work-wise. Kasi kayo, di ba? Katulad to, napunta dito
sigurado hindi ka pa ganun karami yung Pilipino. Like siguro hindi katulad sa ngayon kasi ako napunta ako dito so May ako nag-start di ba? Pagpasok ko sa opisina, halos puro Pilipino yung mga katrabaho ko. So parang hindi ko ramdam yung homesick. Hindi yung ako yung naiiba. Culture ganun. Lalo pa ang bossing ko. Ito, di ba? Ay, Mabait yung boss. Ano yung malaging na experience mo sa line manager mo? Ako marami, pero mid-year review eh. Wala kasi sa listahan ng topic natin. Mid-year. Parehas tayo ng pinagdadaan. Na ilalim tayo sa mga nabe. Napunta sa Nava Company. Hindi, tapos? Hindi yun. So, yun nga, masabi ko ako pinakaswerte sa grupo dahil yung napasukan ko, halos puro Pilipino yung... Nagyayabang ka ba? Parang Sinabi ko hindi kasi oh. yung experience kasi hindi ko na may na ako yung baga wala akong may advice na maganda dahil wala akong experience nyo yung experience nyo na mahirap kasi ako andito kagad ako ang swerte nito sa office namin hindi nag-i-stock ng mga cereal doon pang breakfast may naiiwan na box doon na siguro 3 buwan nang walang sumasalat. Nakita ng sekretary ng boss ko walang kumakain. Tapos biglang naubos nung dumating to. Every week may 3 box na bago para sa kanya. Siya lang pala umuubos. So, doon na kasi nag-break. Masaya naman kami para sa'yo. Kasi pinagdaanan mo rin sa... Nag-militar to eh. Pulis. Nag-pulis na... Hindi na paano. Tanong lang, training. Hindi, yun na rin yun. Sa ibang ano yun, sa ibang... topic na yan. Pero... deserve mo naman kung ano yung... Next topic natin yung mga background. Deserve mo naman kung ano yung... So next episode. Sa akin naman, ano yung topic? Yung first impression mo sa work. First experience ko sa work. Ano mo? Nung natanggap kasi ako birthday ko. Literal, first day ko birthday ko, ang ginawa ko pa nun, pumasok ako ng Sabado. Totoo to, promise. Anong pasok ng Sabado? Pumasok ako, pero pumasok ako nun sa sobrang excitement ko sa work kasi yung building, tabi ng Burj Khalifa. Kaya pumasok ako nung Sabado, mag-isa lang ako doon sa building. Ang ginawa ko, nag-selfie ako nung nag-selfie. Nakita niyo pa sa Facebook yun eh. Kaya ano yun, yung creative zone na yun. Creative zone, isa sa pinakamalaking business setup company sa Dubai yun. So nag-start ako doon talaga. Ang ganda ng mga table, ang ganda ng view. Talagang totoong office yung napapanood mo lang sa mga movies. Yung pagdating kasi sa culture, nakita ko first time ko nagkaroon ng mga kasama ko sa office, mga puti. Tsaka dito mo ma-experience yung proper na puti yung tatawag sa'yo na may corporate talaga. May naghanap sa'yo dito. Papasok mo. Tinatanong ka, no? Na-address mo buti. Yung meeting room, para sa'yo yun. Nag-aantay na sa'yo yung ganun. Tapos, nung time na yun, ang amo namin nun, Australian puti din. Ako din may hawak ng designing that time sa mga business cards. May dumating mga naka-boxes. Sabi, hi, Christian, dumating na yung order mo ng business cards dito ng mga clients. Sige, kukunin ko na. Binuhat kay box. Sabi sa akin, Steve, hey, what you're doing? Hindi mo trabaho yan. Pinababa sa akin ganun, pinatawag yung office boy, pinabuhat sa kanila. Ano mo yung parang... Napaisip ka lang. Uy! Ano mo yung reaction mo na parang... Ay, yumabang. Okay, ganun yung reaction ko nun. Sabi ko, okay. Parang si Key and Peele. Ba? Iba dito. Tapos ganun. So ngayon, ano ako eh. Tapos... Continental breakfast. Ang logic kasi, ang logic nila, parang, which is make sense naman. Instead na, titipla ang kape. Pero, titipla ang kape. Parang feeling nila, baka magsasayaw to ng oras ng titignan mo. Maging productive. Hindi, saka isa pa nilang logic doon. Kasi since client facing ka, ayaw nilang makita na since ginagalang ka ng mga clients mo, ayaw nilang makita na hindi mo ginagalang yung sarili mo kasi syempre gusto nila mataas ang tingin sa'yo eh. Kaya gusto nila kapag haharap ka sa client, ang tingin ng client sa'yo, social, para ma-feel ng client mo na social din sila. Kasi imagine, kung may client kang kausap tapos nag-serve sa client mo is parang putyo-putyo lang sa company. Hindi maiisip ng client mo na mataas na tao siya. Since nasa business, since nasa
since nasa Client. business setup company kami, client-facing company, gusto namin iparamdam sa client that time na pagpasok mo dito, We mean business. Oo, na social ka, ganito yung nangyayari sa'yo. Kaya pati kami, yun yung ibinread ng mga amo sa amin na kailangan ganito kayo. Starbucks yung kape nyo sa morning. Ganito yung suot nyo. So in short, naging social ka. No? Ay, oo. Yumabang ka nga. Sinamantala ko yun. Nung nakita ko si Label no first time, ano kape mo? Aling ka Ano yan? 3-in-1. 3-in-1. Ano yan? Ganun. Then, nung time na yun, ganun talaga doon sa ano. Pero, na ano naman, na-absorb naman ng, I think, nakakuha ng magandang experience that time. Saka, Hindi, ano kapag dito mo napapahalagaan mo yung sarili mo. Oo, Hindi ka tulad pinahalaga. sa Pinas kasi, todo kayod ka na kahit hindi mo na trabaho. pag tinawag kang IT sa Pilipinas, pati rep, papagawa sa'yo. Basta di kuryente no? Dito kasi iba, basta... Kung ano lang gagawin. Oo. Tama. Ikaw, ano? Yung experience mo sa ano? Siyempre, graduate ako HRM. Siyempre, hospitality siya. Dapat, sa hospitality industry nga. So, in-applyan ko dito, server. So, akala ko, ang pangarap ko, Server. Ako sa Pilipinas ko. Ang pangarap ko sa Pilipinas na makapagtrabaho ako sa 5-star hotel. Yun ang goal ko. So, dito, nagka-opportunity. Sabi daw, magkatrabaho ko doon sa mga restaurant, ganyan. Okay, ibang bansa. Ngayon, pagdating ko dito, ang trabaho ko pala sa mga government office, mga lokal. Ngayon, ang trabaho ko lang doon, magtitimpla ako ng kape every morning. Wala ka na doon gagawin. Kasi pagka natapos mo yung trabaho mo ng alas 7, bahala ka sa buhay mo. Wala ka nang gagawin pa unless may makinig lang. Tapos, ayun, ganun lang kasimple. Tapos doon ko medyo nanghinayang ako kasi hindi ko masyadong pinagmahalaga yung pag-aaral ng Arabic language. Kasi doon talaga, hindi makipuso English yung lokal. So dapat matuto ka na kahit ako mga basic Arabic lang. Tsaka government yun. Oo, government. Yun, ang maganda doon dati, kaya ako tumagal doon, nag-serve ka ng kape, ang simple yung trabaho mo, tapos every month may nag-aabot sa'yo lagi ng pera. Ano yung boy, puro lokal lang? Lokal, government office talaga. Talagang nasa government Mababait office sila. ka. Hindi, mabait. anong service ng government? Ano yun, para sa mga social welfare. Social welfare ng mga lokal sa lokal. Red Crescent pa. Oo, parang yung mga lokal na kailangan ng mga... Karot na itong dalawa na to. Ulit, ilan chicken, sinapulin ako ng KFC sa mukha. Sa susunod, paghihiwalay natin. Nagtataka ako. Pagkulo mo sa mukha ko ng for breading. Kakadiri ka. Hindi ka nakakain ng KFC, yung chicken dyan may bread. Hindi, sabi ko, di pa ako kumakain ng KFC Sorry, di pa ako nakaka-adjust sa Dubai weather. Pinutsingan ako sa mukha. So, balik tayo sa'yo. Ano sabi mo? So, Lokal, oo, mga lokal talaga. Doon mo makikita yung... Emirati, Emirati, doon mo mababasag yung stereotype na mababaho yung mga Arabo. Babango nila boy. Oo, ang babango talaga. Tsaka yung mga pabango nila, isang buwan mong sweldo. Yung mga, ito lang yan sa madaling Kaya salita. yung mga Hindi mo lang yung mga lokal, ha? Siyempre, office assistant ka doon. Mark, baka pwedeng pakakuha sa kotse ko to. Punta ka sa kotse ng lokal, makita mo yung mga latest na mga flagship ng mga iPhone. Nakakaalat lang sa mga cellphone, sa mga sasakyan nila, hindi pa bukas. Ferrari yata sa sakit. Ferrari ba yun? Basta yung mga patrol na malalaki, doon sila mahilig. Meron kang picture sa Ferrari nun eh. Eh, iba yun, sa pangalawang trabaho. Saka nakakatuwa sa kanila, no? Wala akong nakitang panduran na maggusutin. Talagang gusto na ganun sa gilid. Oo, ulat na ulat. Kaya hindi ako naniniwalang sila Elon Musk ang pinamaya. Hindi. I think Arabic. May nabasa ako na kasi yung mga nasa Forbes list, syempre yun yung mga nasa Western. Hindi kasi kasama din yung mga Saudi princess, princess. Medyo... Yung mga Arab world. Ano sila? Hindi nila Arab. napangalan tao. Loki sila. Hindi siya kasama dun sa Forbes list. Ngayon, sabi ng lokal, hindi ko alam kung ano to. Sabi niya sa akin, yung sa Abu Dhabi at least, susukat mo daw yung wealth ng isang lokal sa dami ng camel niya. Camel ang... Sa camel. So kung ang dami mong ang camel ko, nasa Dubai 20. Pero hindi pa ako considered na mayaman sa akin. Mahal ba kami? Siguro. Galing Australia kasi yung mga camel dito eh. Isipin mo lang kasi. Hindi naman local dito. Parang hindi ko alam kung maniniwala ako ang sabi niya. So para siya yung baka. Isipin mo, to put in perspective pag may kabayo ko sa Pinas, ano tingin sa'yo? Diba? Ba't may kabayo dun sa tag-ilalim ng tulay ng Santa Rosa ya? Wala yun, pagka may kabayo ko sa Pinas, may rancho ka, you can afford ranch, di ba? Makakapag-afford ka ng stable land as well. Hindi, sa Yung dito. maintenance kasi. Oo, yung maintenance. So pagka may 20 ka na camel,
afford mong mag-hire din ng mga tao. Ah. Mayaman ka. Kaya totoo, sabihin. yung camel dito galing ng Australia. Kangaroo alam ko na sa Australia. Pati camel, hindi dito Hindi, walang one. No, kahit search nyo. I-search nyo, alang nag-originate na camel dito sa Arabic country. Galing ng Australia yung camel dito. Mm. Binuhat sila nung, alam niyo kung paano sila dinala dito. Export ba? Import yung tawag. Import. In-import ng... Sakay sila sa helicopter na gano'n, yung tali nila, yung sa lig nila, tapos helicopter papunta dito sa Dubai. Hindi, pero Galing totoo. Australia, papuntang Hindi, Dubai, pero totoo. naka-helicopter lang. Hindi, totoo. Hindi, pero totoo. Pero totoo, galing ng Australia yung mga camel dito sa Dubai. Pinag-aralan ko yan nung pandemic. Masarap daw yan. Takot ako kayo. Na-homesick na ba kayo? Homesick. Na-experience ba ma-homesick nung Ako, first? sabi ko, homesick ko nung papunta ko dito. Pero nung dumating na ako dito, Parang ayaw mo na bumalik na? hindi. Nalulungkot ako, pero yung tipong homesick na nalulungkot ka, hindi eh. Nung papunta lang ako dito, nagka-aeroplano. Wala naman kasi nagmamahal sa'yo sa Iyak ka. Pilipinas eh. Kasi paglapag mo dito, parang, siyempre, dami ka na kasama, parehas kayo eh. 12 kami, tanda-tanda ako, parehas kayo, first time. Si Jel ba sumunod na lang? Oo, na-hire siya 2 months after ko. Hindi pa rin mahabang Actually, pag-i-stay. ano nangyayari, ma-hire siya dapat sa same company na meron ako. Tapos nung nalaman, medyo mayabang pa ako, hindi ka ako baka sa kung sa knowledge ko ako. Hindi para sa akin itong trabaho na ito. Talino ka ba? So sabi ko, wag kang papasok dito, doon ka sa maghanap ka ng sa iba. Kaya namin siya ng Dubai. Sa Pilipinas kasi ang social na lugar to, Amerika, sinabi ng Europe. So walang naka-experience ng pagka-homesick? Ako, homesick, hindi... Siguro pag may sakit ka. Teka lang, may tatanong yung tanongin niyo kung sino yung walang kasama kasama. Homesick ka ba? Pagkagabi. May hirap matulog sa gabi. Actually, Bakit? Namiyak? May pasayunan? Hindi ba? Hindi naman sa asawa, sa anak. Actually, hanggang ngayon, hindi pa ako makapaniwala sa Dubai ako. No? Alam mo yung parang nanaginip lang ako? Apparition lang to, bro. Hindi, parang yun nga, yung sa isip ko kasi, Hindi, wala. parang nung isang linggo nasa Pilipinas lang ako. Wala pa siya sa moment na Oo, yun. kasi nang tinawagan ko ito na nagkaroon ng opening sa amin. Game ka ba? Sabi ko, pag ako gumame ka sa akin ngayon, mangyayari ka ako to. Sige, game! Sa JNT ka nun, nung time na yun eh. Hindi, nung before ako, yung trabaho ko before dito, sa naman US based kasi yun. Work from home, pero healthcare. Pero, homesick. Ako, hindi ko matandaan na homesick ako kasi sobrang busy kong maghanap ng trabaho nun na takot akong umuwi sa Pilipinas. Kaya ang goal ko, gusto ko makakita ako ng trabaho. Hindi ako nagkaroon ng time para ma-homesick eh. More on ako nun. Na-busy ka kasi masyado. Sobrang busy, more on takot ako sa trabaho. Then nung nagkakita ako ng trabaho, na-busy akong Ano naman, yung tutunan mo yung trabaho. na matutunan yung trabaho. Hindi ako na homesick. So, ibig sabihin pala, yung homesick nag-i-exist lang pagka Nainip. I mean, hindi natigil ka ng, na-rest ka, gano'n. May kasabihan nga kami sa camp noon. An idle mind is the devil's playground. Kaya yung mga sa amin sa Playboy, may mga newbie noon. Kailangan lagi may ginagawa. Hindi mo sila dapat bigyan ng panahon mag-isip. Kasi pag nakapag-isip yan, yun yung time na dapat nandito ako, ganito yung ginagawa ko. Kasama ko, girlfriend Kaya dapat lagi silang may Pala yun, ginagawa. Hindi ako na homesick nun. Dapat lagi mo siya pinag-aalala na ano kaya gagawin ko mamaya, ano gagawin ko. Siguro yung unang year dito kasi mag-isa ako sa black and white na international scene. Yung first Christmas yan nakakalungkot talaga. Asan ka doon? Ako lang mag-isa sa IC. Hindi ka umuwi ka na? Hindi ako umuwi. Tapos, ang mas nakakalungkot pre, yung pangalawa, di ba, uwi ka. Pagbalik mo dito. Kasi yung unang punta mo, medyo excited ka eh. Kaya meron doon, like, Yung experience no? Parang na-excite ka pa. Pag pangalawa kasi, alam mo na yung dadatingan mo eh. Ito na naman. Parang yun yung mas nakakalungkot. Siguro cravings lang sa mga Pagkaan. Kasama yan lahat. Number 1 na nahirapan ako, yung jasmine rice. Hirap manap. Hirap kumanap sa mga restaurant ng jasmine rice. Puro yung mga basmati, hindi ko mapil talaga yung kahit anong kain ko, kahit gaano kasarap pa yung mga ulam nun, hindi ko pa rin talaga mapil, hindi ako sasatisfied. Parang hindi siya nakakabusog eh. Yun lang Kahit- na naging, kasi dito na may airmat ko nun, hindi ako na homesick masyado. Ako si Pat, kasama ko. Kaya Nalarin. siguro pag nagkakaroon ka lang minsan, kunyari nagkakasakit ka. Parang ewan ko, may mentality na parang
sa Pilipinas. Or siguro, baka sa hobby. Alam mo yun, may nag-aalaga. Hindi ko na-miss yung Pilipinas eh. Mama! Ang na-miss ko lang sa Pilipinas, yung parents mo, miss mo talaga eh. Pero overall kasi, Tao lang mamimiss mo sa Pinas. Tao. Imagine mo, ako boy, pag uwi ko pa lang, nandiyan na, kakaindaan na ang pagkain. Mas na-miss ko pa ito nung nagbakasyon doon sa Pilipinas kasi lagi-lagi tayo magkakasama nun eh. Nung magbabakasyon ka na ba sa December? Tapos nung babakasyon na, nung wala sila. Kasi every Friday nagbo-booking kami. Magkakasama kami. Kasi kapag nakatira ka sa partition, hindi mo gusto yung tumambay dun eh. Hindi mo gusto yung tumambay kasi iisip ka ng parang para mapunta ka sa lugar na spacious, na makaisip ka ng activities. Kaya tuwing lumobo kami dito. Every weekend. Every weekend mukbang kami sa Karama. At yata nang all you can dun boy, naikot na. Kaya nung umalis sila nun, nagbakasyon sila nun, doon kami parang nalungkot kasi syempre may activity kami tuwing Friday. Tapos nung umalis yan, nawala. Ano mabalik sila Carlo? Ganun kami doon. Yun yung first time na nalungkot kami sa totoo. Parang 3 weeks, parang 2 weeks. Yung pararamdaman mo pag nagsipag-bakasyon kami sa Pilipinas, sabay-sabay ngayon sa October. May lihim na pagtingin ka pa. Meron talaga yan, lumipas na lang. So ito tayo, hindi masyado tayong... Hindi masyado. Isa tayo sa mga swerteng. Pero yung ito, yung perspective sa Pilipinas na pag sinabing, OFW yan. Kaya tayo tinawag na bayani kasi ang tingin sa atin ng karamihan sa Pilipinas, tayo yung mga uri ng tao na sobrang hirap yung pinagdadaanan natin sa lugar na to. Sobrang, kumbaga, sakripisyo, pinagdadaanan natin sobrang hirap na hindi natin nararanasan yung normal na Kaya nga minsan ko pag ano yung mga sabi nito? may nakikita akong gano'n parang, okay, pero parang hindi naman. Parang hindi naman. Depende siguro sa origin. Hindi, tsaka depende sa estado mo dito. Depende sa estado mo dito. May mga... Saka kung di purpose mo talaga. Basta ang napatunayan ko, hindi lahat ng nagtatrabaho dito. Masarap ang buhay. Malungkot na dahil Hindi yung iba, nakakagawa sila ng para Tsaka maging masaya. ba't ka nag-stay? Ba't ka nag-stay? Yung iba boy, mas pinipili na mag-stay dito kasi yung iba, anyway, alam na natin yun kung bakit. Pero, di ba, may mga paraan din sila kung paano di ba? Or merong mga nagagawa na hindi na dapat gawin pero nagagawa nila. Yung iba kasi sa Pilipinas may sasabihin. Ako kumikita ako sa Pilipinas ng ganitong halaga, siya nasa ibang bansa at kanya. At least ako andito, mas masarap ang buhay natin sa mga yan. Sour graping? Yung mga ganun ba? Pero at the end of the day, pagka umuwi kami ng Pilipinas, ito pa rin. Iba. Itong huling uwi namin, medyo parang dinadrag ako pabalik ng Dubai. Iba yung pakaramdam. Parang may something na parang... Ito na yung home mo. Siguro nung dahil nagkaanak. Dahil tapos yung yung anak mo, na-experience niya yung buhay niya doon. May na siyang patitirahan. Saka yung accessibility. Accessibility. Importante. Sa healthcare, transportation, Safety. Nothing beats na Kalsada Jet lang. 2 holiday. Kalsada lang. Pag maganda mo sa Pinas, bako-bako. Dito hindi. Tsaka ma-experience mo dito yung kakaibang services ng government, ng bawat company. Hindi ka maghihintay. Quality. Hindi ka maghihintay. Dito Hindi ka maghihintay. Hindi mo kailangan ng wallet. Hindi ka pipila. Cellphone lang Oo. Cellphone lang lahat. Hindi Sa ka Pilipinas, pipila. nasanay akong ganun Pag gusto mong bumalik Sabi ko, tap na lang. Wala ako Ano kaming po ganyan. yan? Wala ako kaming ganyan. Saka madaling bumalik dito sa Pilipinas pag gusto niyo naman like anytime. Punta lang kayo sa consulate. Yun, welcome back. Welcome back. So pag-usapan naman natin ngayon yung exit experience. Tingin ko sa iba, hindi sa atin, hindi naka-experience Ako, hindi ng ako exit. naka-exit. Di ba? Ikaw ba, boy? Ako, experience ko sa exit. Kasi noon, A to A lang ako, kaya wala akong masyadong... Sarap ng mga exit niyo. Ano dyan wala akong masyadong... Ako, meron din ako Ilang days ka ron? Matagal ka, di ba? Medyo natakot nga ako doon kasi Inabot ka ng ilang araw. 12 days. Yun, tagal muna. yun. Kasi ako, maiksi lang ako pero isang araw lang. Pero ready ako. Lahat ng kailangan ko, mga pagkain, gano'n. Pero before, sorry to cut. Pero before natin i-explain yung experience natin sa A to A, ano ba yung exit? Para dun sa mga nanonood na ito mga, yung ano yung exit? Kasi marami tayong ibig sabihin dyan. Ano ba exit? Yun yung pagka galing ka ng tourist visa ka. Ngayon, hindi naman pwedeng basta na lang palitan yun. Kailangan mong lumabas ng bansa at bumalik. Bakit? Para ma-change status Para mo. ma-change yung status mo sa employee labor. Para from tourist
to Employment. Yun yung exit. Oh. Pero Yun yung process kung nila. titignan mo kung yung logic na parang pwede mo namang alta na lang, di ba? Mm. Pero sila, okay, on the process. Iba-iba kasi yung process sa Dubai eh. Pero ngayon wala na yun. Wala na Nag-iba siya. Change status na lang ngayon. Magulat ka, kinabukasan, kailangan mo lumabas ng bansa para ma-change yung status mo. Then, the next day, sasabihin nila, A to A na lang. Ganun sila mag-ano dito. Snap lang yung ano nila. Kasi, at least, nagtatry silang i-improve. Naghahanap sila. Ang Mahirap nung ito lang, yung sa Bangkok, Hmm. yung nagkakaroon sila ng minimum. Na 5,000. 5,000. Tapos 10,000 parang yata. na ano nila yung reaction ng tao. Nakikinig sila sa tao. Kinancel. Diba? Ganun dapat. Nabubuhay nga sa So, ikaw, may experience sa exit? Wala. Wala. Mga consider ko experte yun. Binayaran ng bossing ko yung Process. fine. Yung fine. Yung overstaying fine. Ang mahirap kasi dyan, kunyari, kung-exit ka na. For example, ako, nagpunta ako ng Kish Island. Sa Iran. Iran Bukod dun sa, Iran yung island. Island ng Iran. Bukod dun sa makikita mo dun na parang ang daming Pinoy boy na na-trap dun. Noong time na yun 2014. Kailangan makasigurado ka na i-release talaga nila yung Visa mo. kasi maghihintay ka dun eh. Hanggat ma-release Doon yung visa. nangyari na maraming naloko na ginamit visa dito, pinapunta ng Iran, hindi ni-release ang Ginamit yung 1 month. ginamit yung 1 month nila, yung trabaho. Oo. So, ganun yung ginagawa ng ibang company. So, hindi sila nagbibisa. So, nung time na yon, dami mga na-trap doon. Mga kasama ko, kaya ka sa kwarto, ganun sila. Anyway, para paiksiin. Ang kagandahan, dumating same day yung sa akin. Bilis lang. Pero yung flight na ibubuk mo, wala na same day. So kailangan ko pa rin talaga matulog doon, boy. Ito na, no? Siyempre, marami ka naririnig. Nandiyan nananalbayro. Iba. Dahil baka lalabas na. Dahil, baka may kukunin yung visa daw. Yung passport. Pero yung passport mo may iwan sa hotel, sa Pero yung baka yung gamit mo, yung alam mo yung... Painan ka ng droga, mga ganun yung Tama, boy. Kasi nagsasalita, iniisip ko, nasa fish, nasa nalbahe, gano'n. Parang may nangyari ka kayo. May ba? May tuldok-tuldok. May tuldok eh. Lumuwag na kasi ginaganon. Bumalik na naman doon eh. Kumot. Nasa albahe sa... Hindi, totoo. Pero, speaking of meron daw talaga mga... Meron. Meron. Kay Marica Reyes, yung MMK ba? MMK. Yung talagang mga Pilipino, papakamatay na. Hindi, ito boy, ang experience ko din naglalakad kami. May mga... alam mo yung parang... Basta, hindi mo na may paliwanag eh. Parang ang gulo na. Prison mic. Hindi, totoo naman. So, sisisitan ka. Sabihin. Ganun. Pero daw yung boy, tinatawag ka kasi... napapagamit na sila. Meron. Yung kwento mo sa akin, yung naliligo ka, nasa yung Oo, kasi 3 days na lang, matatapos na yung pagkaka-tourist visa ko. Tapos nakakuha agad ako ng trabaho. Okay. Parang Saved by the Bell. Tapos, nag-orientation ako ng 2 days, nag-training ako 2 days. Kailangan, yung ika-third day ko, lumipad na ako ng any country. Sabi sa akin nung manager, saan mo ba gustong mag-exit? Sabi ko, pwede ba sa Pinas? Kasi, sa shoulder nila yung ticket mo yun. Tapos, reimbursement daw yun. So, nangyari, may pidos-pidos pa kasi tayo, marami tayo mo. So, sabi nila, mag-kish na lang daw ako para malapit lang. So, nag-kish ako. Bali, wala akong alam kasi na puntahan doon. Tapos, nag-survey muna ako, ano bang magandang hotel, paano bang strategy pagka mag-exit. Wala, punta ka lang daw ng hotel, hintay mo lang yung visa mo, tapos balik ka na ulit. So, ganoon lang pala yan. Pagdating ko doon, medyo natakot ako kasi alam mo yung mga tao doon, yung may mga bus kasi doon. Fanus, mga sinasabi ko anong hotel. Narinig ko yung hotel, doon ako sa Fanus kasi. Tapos kinuha yung mga passport namin. Sabi ko, ito ka ako yung napapanood ko sa pelikula. Bebenta. Oo, bebenta. Human traffic ka na, Sabi ko, human traffic. Bakit kailangan yun? Sabi ko gano'n. Medyo... hindi mo pala alam yung time na yun. So, medyo parang sinuko ko na talaga eh. Sabi ko, mamatay na yata ako. So, ayun, binigay ko yung passport ko. No choice na ako eh. So, nung nandun ako, ang ina-expect ko ng mga hotel, talagang magandang hotel. Or kahit man lang yung hotel na pagka magsuswimming tayo. Boy. Kasi nakapunta Ay, doon. Grabe. Alam na eh. So kahit yung mga hotel lang na simple,
Pagdating ko doon, talagang, sabi ko, where's my room? Ito yung room. May mga number na may room, pero pag bukas mong gano'n, tabi-tabi yung bed. Tapos, ang nakakatuwa pa doon, shoutout nga pala kay Mamu. Sabi ko, 10 ba ako matutulog dito? So, siyempre, makikisama ka. Doon daw ako sa gitna. Ang gusto ko pa naman sana, sa corner ako na. So, Parang may isang banyo, tapos may bed dito, bed na 3 magkakatabi. Walang space magkakatabi talaga. Talagang sasampa ka. Tapos, dikit-dikit kayong matutulog. Bago ako pumunta pala ng Kish, so inorienta ko ng mga kasama ko, yung passport mo, kailangan nasa iyo. So, bumili ko nung, alam mo, lanyard na holder. Matutulog ako, nandun lahat yun. Wallet, tapos... importante mo. Ang problema ko dun, sabi kasi sa akin, isa-send na lang daw sa email yung visa. Problema, ang cellphone ko pa yung di keypad. So, nakikigamit ako ng laptop nila, nakikilagin ako. So, doon ko nakuha. Inabot akong 12 days doon. Everyday ako nagpa-follow up. So, anong mga first 3 days, nai-enjoy ko kasi bago. So, may basketball court doon na maliit. So, nakikipag-basketball lang kami doon. So, nung medyo nauubos na yung fund ko, sabi ko, paano kaya ito? Tas tawag ako kay Ermat. Ang problema ko, hindi ako makatawag kasi pag pala sila tumawag sa'yo doon, may kailangan may minutes. Nare-remove sa akin kumakaltas. Sa'yo sumakaltas. Hindi naka-roaming yun. Hindi naka-roaming. Tapos, ang weird din nung internet, napakabagal. May bayad pa nga eh. May bayad yun, bibigyan ka ng stub. Yung yung internet sa fish. Yun yung paano. Tapos, yun, titipirin mo yung allowance mo, syempre. So, yun, ma-experience mo din yung mga pagkain nila na masarap din. Tapos, bawal lumabas ng hotel. Kasi gusto mo mag-explore ng iba, di ba? Sa beach lang pwede. Oo, sa beach. So, bawal naka-short. So, wala, buti na lang, meron akong pantulog na jogging pants. So, yun. Kahit mag-swimming ka sa beach, naka-jogging pants. Bawal makikita ang ankles. Tapos, first time kong maging milyonaryo. So, nag-convert ka. Bibili ko ng cup noodles, 20,000. Uy! 20,000. Ano meron nila? Parang Real. Iranian real. Pero maliit ang... Yung mga matatagal doon, may mga tawagan sila, Kosa mga tawagan na parang nasa preso eh. Kosa, tas eto si Mayor, mga gano'n, nakakatawa. Sinasa limbo ka, no? State of limbo. Pero may nag-exit pa ba? Wala na. Tsaka binant na nila yun. 20, ano ba Wala. yan? Hindi na lang pwedeng Ang sayang doon yung sa, di ba Farabi kayo? Nagpagawa sila ng building doon, di ba? Farabi ba? Farabi ako. Parang mayroong bagong ginagawang hotel doon. Para sa exitan, tapos nawala. Tapos biglang di ba nagkaroon ng hidwaan itong Kaya hindi ko alam na Kish pala is Iran. Pero so far, ang ganda na experience ko doon. Talagang mga kwento ng bawat isa. Tututo ka. Parang tumaba nga ako doon, pre. Kasi nagluluto kami doon sa may beach. So, nagkonding kami doon, nag-fishing. So, in-enjoy ko na lang kasi hindi nyo ulamin mo, Pero ako, isang gabi lang. Pero boy, siyempre, ako, isang gabi. So, parang ako, cautious. Bag ko, nakagano. Nakaboy, ay ba yun? Surot. Ayo. Dami. Mahirap ang kalaban. Sobrang dami. Siguro, pagpasok mo pa lang ng kwarto, hello, ito kami. Pucha, boy, kagat-kagat talaga yan. Baho pa naman. Tapos, hindi na ako halos nakatulog eh. Tapos yung bag ko, yakap. Pero may taong hindi kinakagat ng surot. Ako hindi ako kinakagat ng surot. Ako never kong na-experience yung surot na yun. Tsaka yung bag ko nun, pinatapon sa akin ng airmat ko. Kasi baka may surot. Baka may itlog. Baka may itlog. So, sabi niya, bawal. Pagdating ko, nag-doorbell ako sa bahay. Kunin mo yung Lahat ng damit mo pinawal. Pinatanggal yung damit ko. Kasi ganyan, naka-plastic eh. Sinulog. Tapos pinatapon na sa akin Tama sa... yun. Nagpagpag ka ba? Kasi pagka itlog lang tapos Dala walang na surot sa yan, building dadami nyo, na yan. infestation kagad yun. Pinag-aralan ko yung surot na yun sa sobrang hirap ng naging buhay ko. Kinakagat ko ng surot? Oo, dito parang, alam mo si Nemesis dun sa Resident Evil, yung ganito ko nun, puro-puro ng surot nun. Talagang kasi, tapos pinag-aralan ko kung paano gumagana yung surot. Ang mamahalin mo yung lamok eh. So anong nangyari siya? Kasi yung lamok, kapag kunyari, nilalamok ka, magkulubong ka lang, hindi ka nakakagatin, yung surot, wala kang ligtas sa surot. Talagang kahit patay yung ilaw, magkumot ka. Tsaka pagka may surot na yung bed mo, Ang ginawa ko nun yung Dettol, kaya basang-basa yung kama Ganun ko. mo sa Pinas? Pinagsurot. Parang dito ko nga lang narinig Iba'y surot, naranasan ko sa Satwa. Hindi ba nakapagtaka yung surot? Kahit sa may bakal,
nakapag-gaan sila. Nakatulog doon. Lahat, Nakakatira. basta may ganyan, may Basta may dilim. Parang naisip ko, parang kinikilabutan ako na. Iba yung surot. Kadiri talaga boy, pagka nakita mo nakahilera sa kama. Tapos yung surot kasi, ano siya, may anesthesia pag kumakagat sa'yo. Pag kinagat ka, hindi mo siya mararamdaman. Pag nakaalis na siya sa'yo, saka mo mararamdaman yung sakit. Pag gumanong ka, too late na, andun siya andun na siya, ganun siya galing. Alam nyo, naging bahay ng sulot sa Abu Dhabi pa ako. Kasi bed space lang kami nun eh. Naglagay ako, di ba, sa corner ako sa wall. So naglagay ako ng extension sa gilid ko na ganyan. Para may charger ako, ginawa ko pandikit, double-sided tape. So yung buong extension na ganyan, 3 double-sided tape ang nilagay ko. So meaning may mga spaces yung between sa double-sided tape. Mga nakadikit na. Ang taon ko bago na-discover na doon pala nagtatago yung mga surot. Isipin ko parang talagang hive talaga siya na gano'n, no? Kadiri yan boy. May nakadiscover ako sa sobrang hirap ko sa surot. Nakadiscover ako ng gamot sa Ditol. Ang gagawin kaya, hangat ko ganun ito, i-spray ako ng Ditol ng marami. Hanggang mabasa yun. Disinfectant ba? Oo, yung Ditol na disinfectant. Naubos ko Mapaliguan mo yun. Pero yan hindi naman effective eh, yung mga puff. Yung Ditol ang pinaka-effective nun, i-sprayan ko yung gilid ng higaan. Ano ba sila? Meron ba silang parang defense mechanism na minsan may amoy eh. Meron talaga pag piniga mo. Parang altangya. Oo, alitangya yun. Pag piniga mo. Ano yan? Parang sila nag-i-spray sila? Oo, Hindi ko parang na- yun ang amoy defensive yung- mechanism. Wala ako Mabaho boy, na-experience sa mabaho. Hindi ko naamoy sa... Baho ang yan, pag naamoy piniga ko mo, nun, maamoy mo. galit yung naamoy ko nun kapag may sa surot sa sobrang Nararamdaman kate. mo, nararamdaman mo, galit. Ganun, alam, mapapatay mo yung surot sa isang ganun lang eh. Pero ako yung talagang palo. Pag nakita ko sa sa... madilim. ano yun, Pero may moment naman kayo na ano eh, binabato mo. binabato ko. Pero nun, medyo paguds na kami ng surot nun. Kumbaga, mas may galit na ako sa ibang... Parang sa ibang may tao. bonding na kayo. Kailangan Oo, mo yung bonding servisyo. na kayo. Ano yan? Biological warfare. Kailangan na tayo. Biological warfare. Ceasefire. Yung exit na nag-uusapan natin eh, no? Napunta sa Pero ang nag-exit lang dito, ikaw, saka si Carlo. Ako to. Kami. Hindi pala Uy, na. pag-exitin mo to parang ano. Uy, ako Actually, para ito, para lang din, kasi importante itong ano natin eh, topic eh. Topic. Para lang din Wala masama na ka kasi sa... yung exit. Hindi, para lang masali ka Wala talaga na sa sa topic process. at makarelate ka. Exit interview mo na nga agad. Sige, doon na tayo sa last part. So, paano mo ma-realize na tito ka na? So, since Titos of Dubai ang pinag-uusapan natin dito, so, i-share namin kung ano yung mga qualifications. Paano May mo gout, realize na My dito ka? God, ang hirap mag-isip. Siyempre, pumunta kasi tayo dito ng bata. Oo, no? bata. So, Naka-graduate ng college. medyo tumatanda. Ano yung nag-evolve sa atin? Para masabi mong para tito Hindi, ka na. may nabasa ako na sabi, parang when you were a kid, there's a random uncle abroad. But now, you're the the uncle. random uncle. Parang, oo nga, parang yun, dati inisip mo, may tito ko dun eh. Ngayon, ikaw na yung Ikaw na tito. yung- Ikaw na yung tito. Pero ako siguro, sisimulan ko sa interest. Dati parang gusto mong maglibot, gusto mong sa concert, excited ka. Pero ngayon parang mas gusto mo na lang sa bahay ka na lang. Tama. Yung mga ganun. Yung Tsaka, mga... tsaka puta, nagiinuman tayo ng alas 4. Oo. Nasapon. Uy, alas 10 na, antok na ako. Ang haba nun mga ano, interval ng inuman. Oo. So, ano, parang ma-experience mo na ma-mature ka na. Oo. Isipin mo lang, isipin mo ngayon pagka nakakita ka ng mga teenager na may ingay. Oo. Naiinis ka na. Naiinis ka na. Oo. Dati nagagalit ka sa mga matatanda sa elders mo sa Pilipinas ka. Lagi kang binabawal. Papas ko, binabawal kasi ang ingay Nakikita mo yung dating ikaw. Oo, kaya ikaw na Nakikita mo na yung pag-uwi. dating ikaw, parang yun na. Yun na yun. Di, tsaka ano ito, last week lang. Okay, na-realize ko na uncle na eh. Type mo nga yung password mo sa isang printer. Ang password niya 2002. Oh. Sabi ko, 2002. 2002. Masama sa kumpanya. 23 siya, tapos parang kinumpute mo sa isip mo ilang taong ka na. Bata mo! Isip mo yung mga kulig mo, ano na, nasa 2000s na sila. Kasi ngayon, pag iniisip ko, pag nag-minus ako sa date ngayon, 2025, pag nag-minus 10 ako, ewan ko, parang 1990 pa rin yung iniisip ko eh. Ako man lang kami. Parang iniisip mo ba, asan ka na ba ng mga panahon na pinapanganak pa lang siya? High school lang ako. Parang
parang kahirap tanggapin, no? Oo. Yung parang feeling ko bata pa rin ako eh. Pero pagka natatabi ka sa mga bata, parang ang layo pala ng Oo. niyo. Ako meron ako ano ngayon eh. Parang akala ko mali yung pinanganak ka ng 2002. Dapat hindi ka pa nagtatrabaho, di ba? Yes. Dapat hindi ka pa legal age. Bakit ka nagtatrabaho? 23. Oo nga, ano? Yung ano, yung parang junior designer ko ngayon. Bata din. Tapos, pag nakipag-usap, Sir, ano po? Ano, sir? Sir? Dito na lang. Ito na lang, sir. Sabi niya, Doctor. tapos, edi sasagot pa. Tsaka Carmen ano, na huwag ka nang mangungupo. Sabi ko, Oh. hindi ako sanay. Sabi niya, hindi ako sanay. Hindi po ako sanay. Matanda. Hindi, yun nga, matanda ang Pilipino, tingin sa atin. Pilipino. Ano? Oo, Pinoy din. Pinoy. Matanda ang tingin sa atin. Oo. Ganun. Inala ko, tinanong ko yung edad. Ano, 21. Tagalang-galang na nga talaga tayo. Oh, ano to boy, yung tawag dito, yung ka-opisina ni Bjorn, yung kalaro natin sa Tamiya, yun ang tatay niya. So parang pinakiusap sa akin na ilakad na makapasok sa company. Ngayon, junior designer. Kung isip mo na, 21 yun, pwede pala natin mag-ianak yun. Oo. 14, pwede ka mag-ianak. Oo, minsan hindi ko maiwasan na na parang maging, alam mo yung parang gabay ka, na parang mag-ipon ka. Kasi yung bata ako, hindi ko na mag-ipon agad. So, ikaw, sabihan kita ngayon, mag-ipon ka, sabi ko. Kasi yan yung pinagsisiyan ko. Alam mo yung mga maganda sa next episode yan, ano yung mga realization mo na dapat ginawa mo nung umpisa. Hindi, yung sabi ko maiwasan maging dapat nakinig ako noon. Dapat nakinig ako noon. Isipin nyo na may bata kayo, ha? Nung bata kayong mga 20s kayo, ano tingin nyo sa mga 50 years old? Tatanda. O, ilang taon na lang tayo bago maging 50 tayo. Konti na lang. Parang less than 2 decades, 50 na. Isa lang ang sign na tito ka na. Nag-aaginaldo ka na ba sa mga inaanak mo? Isa pa yun. Nanghihingi ka pa bang aginaldo? O ikaw, nanghihingi ka pang aginaldo? Hindi. Ikaw hindi. Nagbibigay na kayo. Dito na kayo. Hindi, isa pa yun sa ayoko. Hanggang ngayon ayoko Yun may nagmamano sa akin. Oo. Ang inaakap ko na gano'n. Kinakamay ang Hindi, ako fist bump na lang. Fist Oo. bump. Fist bump na lang. Ayoko nagmemo, may nagmamano. Pero dati nung bata ka, nagmamano, bumukha mo akong matanda. Ikaw na ngayon yun. Bakit? Okay lang yan. Pagka yung nagpapasa, inaakap siguro ko. sa generation natin, parang ma-awkward tayo ng mga manuhan. Kasi takay tayo gumagawa ng Baka nasa transition age. Transition. Parang in denial ka ba? Tingin ko mawawala na rin yung mano-mano. Hindi, kaya tayong bagong mano pag Peace bump tayo. Pitikin mo sa mukha. Hindi ako fist bump na talaga. Fist bump. Akin naman sa'yo. Fist bump. Pero dito kasi, makikita mo yung halikan eh. Oo. Mga, tas ilong-ilong, Oo, yung ilong. mga lokal na. Hindi ko kaya yun. Nagano'n ako ng isa sa lokal na sa Abu Dhabi. Tayong lahat, Napaka-awkward. Gaganon ka sa mga kaibigan mo. Hindi, may bilang yun, Gaganon ngayon ng ilong mo. Pagtaas, Habang nagsasalita. may pagdual eh. Pero yung sa tito, pag minamanuhan ka na, pag ikaw na nagbibigay ng aginaldo, ikaw na tito nun. Yun na yung matatawag mong tito ka. Pag hindi ka pag nagulat ka, last Christmas, Ang edad ba? ako yung nangihingi ng aginaldo. Pwede rin ako na determining nagbibigay. factor yan. Maisasabi mo ba na, sa itong certain age na to, Dito ka na. tingin mo ba? Sa anong, kung ano man, 30 something? 30. Hindi, kasi ang proper definition of tito, yung may Ito, nagpo-provide. Pamangkin. may nephew ka, may May pamangkin ka na. na. Ito, ano yung marami kang pamangkin sa Pilipinas nung high school? Yung sinigalabas mo ng motor. Hindi super tito ka. Dami mo pala Hindi ka maging tito ng Tito ng 18 Ako siguro, Tito. tito ka pagka nagpo-provide ka, pero pagka palamunin ka pa, ayun. iba. Titong ina ka. Hindi, ako naman yung parang ikaw ang cool na tito pagka ikaw yung tinatakbuhan. Pag mayroong, Ikaw tito, yung labas mo naman tayo. nag-spoil. Oo, tito, labas naman tayo. Mga ganun. May nakita ko po sa Facebook yung mga Nokia phones, yung mga 6600, vintage phone na daw yun. Pero binasa mo yung comment section, no offend ako dito sa post. Ang offensive ng post na to. Yung kumbaga report. Kaya kinalakihan natin yung phone na yun. I'm in this image and I don't like it. Isa pang sign na napansin ko sa mga reference. For example, may kwento kayo. Bigla kang mag-reference ng movie o tapos isang araw, sabi niya, sabi sa akin, isang lokal natin,
hello there. Sabi ko, angel for my nightmare. Hindi niya na-gets. What? Ganun, you're not listening to Blink-1. What's that? Di ba, pag ikaw, nagkalit, sikmuraan hindi mo kilala yan. Pag inisip mo, 22 pala sa mga kan. So, okay, hindi pa siya valid. Tsaka minsan, nung nauwi ako ng Pinas, hindi na ako makasabay sa mga trip ng mga bata. Ba, sa music? Oo. Sige lang, yung mga XB na yan. Hindi ko, kahit sabihin natin nakikinig tayo ng mga hip-hop or mga rock. Pero yung genre, yung kakaibahan ng genre natin tsaka sa genre nila, medyo di ko masabayan eh. Ma-explain nila yun eh. May simple explanation dun eh. Sabi nila, nung ngayon, pag narinig nila na pinapakinggan natin yung Tuesday, Hail, Metallica, yan yung, same yun sa kung paano natin naririnig yung mga tito natin dati, kung paano nila pinapakinggan yung mga Beatles, Eagles, yun na ngayon, yung nandun na ngayon tayo sa part na yun, pag pinapakinggan. To be so like that. Tandaan mo nung ganun na yung reaction ng mga tao ngayon pag nakikinig mo. Tsaka pag tinignan mo yung mga icons na nakikita natin nung araw, gano'n na rin, ang puputi na ng buhok nila. Tatanda na. Somehow nakakalungkot na rin na nakikita mo silang mamatay na. Kaya nga sabi ko sa inyo, kailangan panoodin Limp Bizkit kasi pwedeng may matay na sa mga member nun. Tanda na. Talangan tayo mga patigil. Puti na lahat ang buhok nila, boy. Metallica, malapit na yung mga. Pero nakakapanood ako ng mga snippets ng Limp Bizkit concert. Puta, buong-buo pa rin yung ang Metallica medyo sayang lang talaga yung LP, ano? For sure, magkaka-concert sana dito yun eh. Manood ka ng Setsuna. Oo, Setsuna. Ayun, Setsuna, ang galing ng Setsuna, banda pa ito. Meron ko, di ba, yung LP na yung hybrid theory na banda. Yan. Yung ginagaya nila yung kaboses eh, di ba? So guys, dito na nagtatapos ang ating makabuluhang talakayan. So, abangan nyo kami sa mga susunod pa naming episode. So, supportahan nyo yung channel namin na to, yung podcast namin, para makapagbigay pa kami ng mga experiences na pwedeng i-share sa inyo na pwede nyo sigurong kapulutan ng aral. So, abangan nyo nga pala, special guest namin sa susunod. Si Tito Ralph. Sikat yun. Tito Ralph. Sikat yun. Maraming salamat po sa sponsor na Ice Tea ngayon. Yung streamer friend natin nga pala na si... Sarap ng daan ng sa nose show. 198 followers. So, yun. Thank you so much. So, kami nga pala ang Titos of Dubai!